Iwan ko na. Salamat. Oh, nandyan na pala yung papa niyo. Pabuksan naman ang pinto. Kailan po pala kayo, Tay? Paano po? Oo, buti naman. Tara na, gisingin na natin si Bunso. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Gusto, regalo mo. Happy birthday. Thank you po, Kuya. Happy birthday, anak. Salamat po, Nay. Kakain po ba tayo sa labas? Oo, kakain tayo sa labas mamaya, kaya mag-ready ka na, ha? Okay po. Okay na ba lahat? Pang makalisa tayo. Opo, Tay. Tara na. Ano po, Tay? Sunod na lang daw po sila sa atin sa labas. O sige, tara na. Okay na ba? Wala ba akong naiwan? Ate, bilis na muna dyan. Tara na, bababa na tayo. Ito na po, Nay. Patapos na po. Wait lang. Tay, excited na ako. Tara na. Para makakain tayo. Tagal naman nila, Nanay. Landiyan na pala sila. Nay, bilis! Ito na, wait lang. Excited naman. Nay, okay ka lang po ba? Parang namumutla po kayo. Baka nahihirapan po kayo huminga. Andali lang po ah. Tay, si nanay, mukhang masama yung pakiramdam. Umuwi na kaya tayo para makapagpahinga na rin. Nak, tapos ka na ba maglaro? Tara na, gabi na din. Opo, Tay. Tapos na po. Tara na, uwi na tayo. Gabi na rin eh. O, tara na. Ikaw magugas mamaya oh. Ayoko na naman. Ano ba yun? Hoy, walang mag-aaway. Nag-enjoy ka ba, nak? Opo, Nay. Maraming salamat po ah. Sana ganito na lang tayo lagi. Walang problema. Lagi masaya. Para sa inyo talaga. Siyempre, gusto ko magbigyan ng magandang buhay. At siyempre, gusto ko din kayo magpasaya. Tara na, pasok tayo. At pag-uwi nga ng bahay, ay agad ininda ng kanilang ina ang dibdib nito na tila ba may sakit ito sa puso. Sobrang saya naman ni Bunso. Tignan mo, ang harot to. Bunso, huwag mo naman ako dito. Pagod na ako eh. Uy, pagod. Ano, walang balak magbigay sa inyo? Anong oras na? May pasok pa kayo bukas. Isa sa inyo maghugas ha. Ako muna sa CR ah. Kuya natin. Ako muna sa Ako CR. na naman. Si Kuya na maghuhugas eh. Bakit nalambahan? Oo, kailangan ko. Wala talaga magpapagod ako.
sige, tama na. Natulog na tayo. Kain na kayo. Eh, Ben, ikaw munang bahala sa mga kapatid mo. May sakit mama mo. Sige po tayo, ako na po bahala. Ay, pwede pa maliwento. Ingat tayo. Ingat po ah. Hindi na ako kuya. Antay na lang kita sa Sige, sige. Nay? Alis na po kami, Nay. Magpahinga lang po kayo dyan. Nagawa ko na po lahat ng mga gawain. Nagsabi na rin po ako kay Aling Ming. Baka puntahan niya na lang po kayo dito mamaya para i-check. Sige nak, mag-iingat kayo ha. Alala yung mga kapatid mo ha. Sige po, Nay. Ano na po kami? Nay, okay ka na ba? Nay! 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 Nay, tulong! 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 Tulungan kami! Amingin! Amingin, namamatay pa, Nay! Nasaan? Din! 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 Tatawag ako ambulansya. Hello? Pwede po ba kayo magpadala ng ambulansya dito sa Sitio 1? Opo, iasawa po ni Paring Carle. Naimatay. Din. Opo, hintayin po namin kayo dito. Salamat po. Din. Habang naglalakad sa hallway ang panganay na si Julius, may tumawag sa kanya upang iparating ang nangyari sa kanyang ina na inatake sa puso. At dali-dali itong pumunta sa kanyang kapatid na si Jasmine para puntahan ang kanilang ina na nasa ospital. Excuse me, ma'am. Okay na po yung nanay niyo. Naasikaso ko na po siya. Hintayin niyo lang po si Doc. Salamat po. Okay na daw nanay mo. Nay, bunso. Ano bang nangyari kay nanay? Salamat po. Ano bang nangyari kay nanay? Anong nangyari? Hindi na kasi, paglabas niya ng pinto, bigla siya naimatay. At dahil sa nangyari, naungkat ang matagal ng sekreto ng kanilang ina. Meron siyang coronary artery disease. May blockage sa kanyang coronary artery na nagkukos ng heart attack. Dahil sa heart attack na nangyari, mas lalong humina ang puso ng kanilang ina. Maaaring sa susunod na atake sa puso ay ikamatay na nito. Kailangan nila ng malaking halaga ng pera kaya napagdesisyon na ng panganay na magtrabaho habang nag-aaral. Sarili niyang desisyon ito kahit ipinipilit ng kaniyang magulang na wag nang tumulong at mag-focus na lang sa pag-aaral. Pasensya na. At nahuli ka eh. Ano nangyari sa nanay niya? Si nanay may matay kanina. Ano daw sabi ng doktor? Sakit daw mo sa puso. Ano
Ganun daw lagay mo ngayon. Nay? Stable naman daw po. Guys, gising na si nanay. Nay, kamusta ka, Nay? Ayos lang ako na. Tinakot mo kami, nay. Pasensya na ako. Ayoko kasi mag-alala kayo eh. Hindi ako masira yung matitirang masayang oras natin. Ako ba, Nay? Natural lang naman na mag-alala kami. Mga anak mo kami. Ba't mo naman tinago kahit pati kay tatay na may sakit ka sa puso? Mag-iisang taon na rin lang. Nandun ako kila tito. Nagkaroon ako ng minor heart attack. Dinala nila ako sa ospital tapos doon namin nalaman yung sakit ko. Ayoko naman na pag-alala kayo kasi minsan na lang tayo makompleto eh. Pag di mo naman sinabi sa amin na may sakit ka, tinan mo, lumala na daw tuloy sa akin ng doktor. Paano tuloy ko ang bata? Pasensya na anak. Pangunahan kasi ako ng takot eh. Naisip ko kasi yung mga gastusin. Tsaka paano sa magpuan ko pero pang gastos. Uy, te. Ba't ka tulala dyan? Problema ka ba? Uy, dami kasi problema lately. Si mama kasi na hospital. Tsaka bayad kasi sa hospital tsaka yung mga gamot niya. Nahihirapan si papa mag-budget ng sahod niya. Gusto ko nga maghanap ng trabaho para makatulong. Kaso hindi ako marunong gumawa ng resume. Hindi ko alam kung paano simulan. Resume lang pala, te. Marunong ako niyan. Tulungan ka namin. Marami din akong kilala. Pwede mo apply. Pero yung sa yung cafe na sa shop pinasok. Yung manager, yung diba? yung pinuntahan natin nung nakaraan. Oo, mabait manager doon, te. Doon na lang kita paso. What if magplano tayo para mapagsabay niya yung pag-aaral at yung pagtatrabaho? Tulungan ka namin para hindi siya puro aral lang. Tsaka parang naapektuhan na yung pag-aaral mo, te. Para ma-manage mo yung time mo. Ano? Thank you guys ha. Sige. Hindi ka ba? G. Sige, G na yan! Okay, class. Dismiss. Okay, Anna. Thank you, ma'am. Uy! Kaya ka na kung may ganyan na impression menu para makapagpasok tayo. Oo, wala ka eh. Oo nga, tulungan ka na namin. Oo, nga tayo dito na lang tayo para madali lang. Search mo na yung application doon. Ayan. Dito talagay mo yung skills mo para ma-impress naman sila kagad sa'yo. Pati yung mga objectives mo, di ba? Dapat direct to the point din para madaling makita na ito yung qualifications mo. Ako, te. Magagawa. Ikaw nga mag-type, te. Nakaka-ins kasi. O yan, pwede mo na yan ipasa. May mga alam akong job opening. Pwede ka na mag-apply mamaya. Hindi, te. Doon na lang sa nakita namin cafe. Kilala ka naman yung manager doon. Tamo, sure yan. Pasok na kagad siya doon. Doon na lang? Thank you guys ha. Malaking tulong to. Layon, te. Te, parang naman to. Wala yun. Matik na yun. Diba? Wait lang, te. Tagal mag-loading eh. Ay na, te. Napausa ko na. Sana matanggap ko kagad. Mabait yung manager na yan, promise. Oo nga, para makatulong ka na sa nanay mo, te. Oo, te. Update ko na lang kayo pag na-text ako, tumawag sa akin. Te, sagutin mo kagad yan ha. Pag nag-text kagad sa'yo, ako mapapahiya dun. Thank you guys ulit ha. Wala yun. Wala yun. Para ka namang wala yun, te. Tara? Tara tayo para makapagpahinga ka na. Oo, te. Kawawa ka naman. Sabalitaan mo na lang kami, Date mo kami, te, pag natanggap ka, Tara na. Hello, good morning. Is this Mr. Kampud? Ikaw yung nag-apply sa amin dito sa mall. Tinawagan kita. Ready ka ba for interview later? Okay, see you at 1 p.m. for interview with our manager. Gus, ikaw muna bahala kay Bunso ha. Sabay na kayo pumasok mamaya. May lakad kasi ako natanggap ako sa trabaho. Baka di na ako pumasok sa school. Wow, ang galing mo naman kuya. Kasi sure ka bang kakayanin mo habang nag-aaral ka tapos nagtatrabaho ka? Baka hindi mo nakayanin ang katawan mo. Kaya ko yun. Ano ka ba? Hindi ko ba naniniwala sa akin? O siya, sige na. Mauna na ako.
Sige, kuya, mag-iingat ka po. Sige. Ingat kuya, pasalubong ah. Sige, bye-bye. Bye-bye. Good morning, I'm Erica, the manager of this cafe. Sorry for the noise, marami lang customer today. So, upon checking on your resume, you are still studying. Yes po, I'm still studying po. What year and course? I'm on second year po. Tapos, I'm taking Bachelor of Science in Tourism Management. Okay. But when you're applying in our company, our cafe, Bali po kasi ng hospital po yung mother ko. So, I need extra income po para makatulong sa gastusin sa hospital po at saka sa school din po. sa schedule naman, wala pa tayong magiging problema? Wala naman po. Pero mag-isa na lang po ako ng schedule ko sa class po. Okay, we will still review this and we will call you back if you pass this interview. Thank you po. At natanggap nga si Julius sa trabaho. Pagod, puyat ang kalaban nito. Para sa pag-aaral at para sa kanyang ina na nasa ospital. Attendance tayo guys. Crisostomo, Kizon, Roldan, Shego, Siochi, Raven. Raven, bakit ka natutulog sa oras ng klase? Kung gusto mo matulog, umuwi ka at doon ka matulog. Okay, class. Dismiss. Uy, okay ka lang ba? Okay lang ako. Parang may sakit ka. Pahinga ka muna kaya. May pasok pa ako sa trabaho. Kaya mo ba? At kahit pagod at puyat si Julius, ay di na ito umuwi galing sa kanyang school. Agad itong dumaretso sa kanyang trabaho. Hi sir, yung Spanish latte niyo po. Thank you And po. yung ibang food po is to be follow na lang po. Okay po. Thank you po. Uy, ginagawa niyo dito? Baka manggugulo lang kayo ah. Oo, masarap talaga yung kape dito, parang ako. Sige, pasok na kayo. Order kayo ng madami ah. May buntis. Sino ba yun? Taga-NCR sabi mo kanina. Oo nga. Pakisim na. Hi guys, ready na ba kayo mag-order? Uy, si Pobe oh! Hi, Pao! Tara na dito, te. Umupo ka na. Uy, kamusta ka? Okay ka lang ba dito? Okay lang, masaya naman dito. So, bait yung mga kasama at manager. Taka na, order na tayo. Ano sa'yo? Milk tea cheesecake sa akin. Uy, base, same na ako. Akin chocolate flavor. Kasama yung kay Erica. Sa akin, salted caramel. Yan ang malaki. Oo. 320 lang. Oo, isang bayad na. Wait lang ha, work for a while. Okay. Di po. Sabi niya, tayo buntis si ano. Totoo. Sabi niya. Totoo. Totoo. Buti pa sila. Nagagawa nilang magsaya nang walang iniisip na problema.
Thank you, Julius. Totoo ba yun? Sinabi nila. Taka na, sabay-sabay na tayo. Tara na, uwi na tayo. Oras na rin Ano eh. kayo guys? Antay ko pa si Julius eh. O sige, naman na din na siya. Okay, bye-bye. Ingat. Bye-bye. Ingat. Bye-bye. Blessing ko lang ha. Bes, okay ka lang? Sobrang pagod ka na ata eh. Baka masobrahan ka. Kailangan. Ako lang kasi yung asahan nila mama at papa. Pandagdag din kasi ito sa bayarin sa hospital. Yun nga eh. Hirap ng buhay eh. Kaya nga. Sige na, tapusin mo na yan para maka-out ka na. Ganun lang ha. Sige, hintayin lang kita. Ano? Ano? Tara na ba? Wala na. Tara na, no? Oras na din eh. Para makapagpahinga na rin tayo. Kaya nga eh. Tara. Kaya nga eh. Ano? Paano? Dito na lang tayo? Sakay ka ba? Sige na. Bye-bye. Wala yun. Hindi kasi pagpasok sa akin sa trabaho. Wala yun. Basta ikaw. Basta sabihan mo lang pag may problema ka. Sige, antayin na kita makasakay. Thank you. Bye-bye. Ingat. Raven! Sa gilid mo! Raven! Raven! Tulong! Raven! Ano ba? Bakit hindi sumasagot si Raven? Nag-aalala na ako sa kanya. At sa di inaasahang pagkakataon, may isang doktor na napadaan sa naganap na aksidente. Magiging okay lang po. Huwag ka mag-alala, magiging okay din siya. Hello, anak. Nasaan ka na ba? Ba't ngayon ka lang sumagot? Nag-aalala na ako sa'yo. Hello, this is Doc Ken. I'm from STI Hospital. Habang puwi po kayo, nakita ko ang inyong anak. Siya ay po na-aksidente, nabangga ng isang malaking kotse. At dinala po namin siya sa malapit na hospital. Dito po siya sa STI Hospital. Maaari po kayong pumunta dito dahil siya ay nasa malubhang kalagayan. Ha? Ano? Sige po, papunta na po kami. Base po sa aming obserbasyon, ang anak ninyo ay nasa coma. Pero may isang bagong treatment na maaaring makatulong. Anong klaseng treatment yan, Doc? Ito ay isang cutting-edge neural stimulation therapy. Gumagamit kami ng isang device na nagpapadala ng micropulses sa utak. Sinusubukan nitong buhayin muli ang nasirang neurological pathways dulot ng aksidente. May chance po ba na gumising siya, Doc? Hindi po ito garantisado, Mrs. Pero may ilang pasyente na nagpakita ng recovery sa loob ng ilang linggo. Ang mahalaga ngayon ay nabigyan natin siya ng possible chance. Nak, naririnig mo ba si nanay? Dok! Dok! Han! Han, si Raven! Bakit po, Mrs.? Dok, nakita ko yung kamay ng anak ko gumalaw! Magandang sinyalis ito, Mrs. Maaari na siyang gumising anumang oras. Anak! Nak, salamat sa Diyos at gising ka na.
Sige na, oo na. Sige, bibili tayo niyan. Paglabas ni kuya. Oo. Nay, salamat po sa lahat. Kuya, pagbalik mo sa bahay, gagawin natin yung paborito mong ulam, ha? Panginoon, maraming salamat po sa lahat at binigyan mo pa ulit ng pagkakataon ng anak ko na gumaling. Aalagaan na namin ang anak namin at di na namin nahayaan na mangyari ulit ito. Lord, maraming salamat po. Sorry po Lord na napabayaan namin yung mga anak namin. Ngayon po kami naman ang kikilos na makabawi sa mga anak namin. Maraming salamat po talaga. Amen. Nakalabas na si Julius ng ospital pagdaan ng 2 linggo. Hindi na siya pinagtrabaho ng kanyang mga magulang. Gusto muna nila na pagtapusin ito ng pag-aaral bago ulit magtrabaho. Dahil nasa huling taon na rin naman ito ng kolehiyo. Congrats, kuya! Thank you. Congrats anak, graduate ka na. Thank you. Congrats anak, napakagaling talaga ng anak ko. Thank you, Nay, Tay. Para sa inyo to. Siyempre magaling talaga ako. Nagmano ako kay tatay. Yung sinasabi ko eh. Hindi sa akin! Sorry, Tay. Nagmani! Sorry ako. Lumipas ang 6 na taon, unti-unti nang nabayaran ng utang sa ospital. Meron na rin siyang ipon at balak sana niyang ipaopera ang kanyang nanay para sa sakit nito sa puso. Inirekomenda kasi ng kanilang doktor na kailangan ng operahan dahil marami palang ugat na barado sa puso nito. At posibleng mahirapan nang masustentahan ng dugo ang kanyang katawan kapag hindi ito naagapan. Kaya nagdesisyon agad si Julius na ipaopera ang kanyang nanay para gumaling ito sa kanyang sakit sa puso. Ang procedure ay tinatawag na coronary artery bypass grafting o mas kilalang heart bypass surgery. Kukuha po kami ng ugat sa ibang parte ng inyong katawan at ikakabit ito sa mga parte ng puso na may bara. Ang palibagong ugat ay magsisilbing bypass upang makaiwas ang dugo sa baradong ugat. Mataas mo ba ang chance na gumaling si nanay? Posible, pero maraming risk. Isa na ring factor dito ang edad ng inyong nanay. Ngunit nasa inyo pa rin ang desisyon kung itutuloy ninyo. Ano Han, gusto mo ba i-try? I-try mo na, Nay. Wala namang pong mawawala if itatry mo. Pero ate, malaking risk factor daw ang edad ni nanay. Di ba masyadong delikado yun? Okay lang ako anak, i-try natin. Gusto ko rin kayo makasama ng matagal. Ganto ka na ba, Nay? Oo anak, alam ko namang hindi ako pababayaan ng Diyos. Sa loob ng 1.5 taon, naging maayos at masaya ang kanyang buhay. Graduate na ang pangalawa sa magkakapatid. Nagkaroon siya ng promotion sa trabaho. Pwede na rin mag-retire ang kanyang tatay dahil sapat na ang kanyang kinikita para masustentuhan ang kanyang pamilya. Ngunit nasira ang lahat ng ito nang atakihin muli ang kanyang nanay. Nasa trabaho siya nang matanggap niya ang tawag mula sa kanyang bunsong kapatid na si May. Kuya! Kuya! Si nanay sinugol ka naman sa ospital! Pinatake na naman siya! Nandito kami sa ospital ngayon. Hindi yung doktor. Ito na naman. Kailan ba matatapos to? Kailan magagaling si nanay? Gagaling pa kaya siya? Ang dami na namin ginawa. Walang gumana ni isa. Lagi na lang kami nasa ospital. Masyado nang malubha ang kalagayan niya. Yung mga bagong ugat, meron na ring bara. Masyado nang malaki ang risk pag inoperahan siya ulit. Ano po mangyayari sa asawa ko, Dok? Posibleng hindi na magising ang asawa niyo. As of now, critical ang kondisyon niya. If ever man na magising nga siya, hindi natin alam kung gaano katagal pa ang meron siya. Hirap na sa pagsustento ang dugo sa katawan niya, kaya unti-unti na itong humihina. Ayun naman eh. Sabi mo gusto mo pa kayong makasama ng matagal. Paano na yan? Hindi mo
na makikita si Bunso makapagtapos. Pero Nay, kung di mo na talaga kaya, okay lang ha. Ayaw ko namin nakitang nahihirapan. Mahal na mahal na kita, Nay. Nay, sana naririnig mo ako. Gumising ka na, Nay. Namimiss ka na namin eh. Nay? Nay? Nay, kailangan ko po tumawag ng doktor. Bakit, Nay? Nay, kailangan ko tumawag ng doktor. Gumising ka na. Ano po, Nay? Ano po pinagsasabi niyo? Nay, kailangan ko tumawag ng doktor eh. Nay! Gumising ka na. Miss ka na ni mama na. Gising na. Gising na, ano? Si Raven, gising na. Nay! Tay! Ano po nangyayari? Bakit nakahiga pa rin po ako dito? Di ba po nagising na po ako? Nak, anong nagising? 6 na buwan ka na koma. Anong koma po pinagkasabi niyo? Ano po nangyayari? Tagal kang nakoma, nak. Lumipat tayo dito sa bahay para makamura ng gastusin. Mukhang naging successful naman yung operasyon mo. Nagtamo ka ng brain damage. Tsaka alam mo ba, nak, muntikan ka ng mamatay. Buti na lang at nakita at tinulungan ka ng kaibigan mo at pinala ka sa ospital. Salamat sa Diyos at diniling mo yung panalangin ko. Nagpahinga ka na, nak. Pupunta na rin yung doktor dito para i-check ka. Hindi po, Nay. Salamat sa Diyos at gumaling ka na. Hi Raven, I'm Doc Ramos. Ako na yung bagong pumalit na doktor mo kay Dr. Pausal dahil may bago siyang patient sa STI Hospital. Raven, pinapaalam ko lang sa'yo na na-diagnose ka ng chronic bronchitis. In-explain ko na rin sa magulang mo na hirap at pagod ka na rin huminga simula nung bata ka pa lamang. Pero, kinakailangan mo mag-maintenance ng gamot. Ganun po ba, Dok? Mahal po ba yung gamot? At malala na po ba talaga? Lumala lang nung na-overwork ang sarili mo sa trabaho. Pero kaya naman i-maintenance ng gamot. Teka lang at check ko ang vital signs mo. Huwag ka mag-alala sa presyo na kakayanin natin to. Basta magpagaling ka lang ha. Nandito lang kami ng tatay mo para sa'yo. Bakit? Bakit ako na naginip ng ganun? Dahil ba posibleng di ko maranasan yun? Mamamatay na ba ako? Ang dami ko pang di nagagawa. Dok! Dok! Yung anak ko! Ano nangyayari sa kanya, Dok? Dok! Dok! Ano ba nangyayari sa akin? Dok! Dok! Ano ba nangyayari, Dok? Dok! Bilis na kayong bumababa ng vital signs niya! Mahal ko kayo. Time of death, 4:30 a.m., May 21, 2025. Congrats anak, graduate ka na. Kuya, pagbalik mo sa bahay, gagawin natin yung paborito mong ulam, ha? The best ka talaga, kuya. Kaya love na love kita eh. Lagi mong tandaan na mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal ka ni nanay, anak. Ingatan mo sarili mo lagi, ha?
Playing! Rainbow, sarap, balik. 3, 2, 1, action! Ay, hindi! Grabe, parang natutulog lang. Salamat sa Diyos, gising ka na. Shy type lang. Dapat nakalabas dila.